Kanina isa po sa mga issues na tinutukan ni PBBM, yung issue ng OSAIC. Yun po ay isang acronym, yung OSAIC po ay isang acronym sa ibig pong sabihin nun ay Online Sexual Abuse and Exploitation of Children. Yun po ibig sabihin nun. Online Sexual Abuse and Exploitation of Children. Nung narinig ko 'tong balita na 'to na umiyak si PBBM, naisip ko, wow, wow, kibuloy. Tsaka doon ako naisip, sabi ko, buti na lang nahuli na. Ayun, OSAIC. Oo, OSAIC. Naging emotional siya nung marinig niya kasi yung kwento nung isa sa mga biktima ng, online sexual abuse and exploitation. So, ito yung balita kanina. Sabi ni PBBM, Marcos, we must do more to stop online child abuse. Oo. Lalo na nung nabansagan daw ang Pilipinas na number 1 daw tayo sa online sexual abuse and exploitation of children. President Ferdinand Marcos Jr. on Monday pledged to further intensify efforts to combat online child sexual abuse, expressing his deep sense of shame over the continued recording of such cases. Hindi ko alam kung ano tumatakbo sa isip ng mga ibang tao na gumagawa ng ganitong klaseng krimen. Kasi sinasabi ko na 'to before masama na nga na may inaabuso kang babae or lalaki for that matter. Basta abuse. Masama na nga na may inaabuso ka, period. Mas masama pa 'pag ginagawa mo yan sa bata. Kasi ang mga bata purong-puro yan napaka-pure niyan mga kotsero. As in napaka-pure ng mga bata. Napaka-inosente, 'di ba? Very trusting. Gano'n So kapag inabuso mo yung tiwala at pagmamahal ng bata sa'yo, parang walang parang ang dating parang there's a special place in hell for people who commit such crimes. At hindi ko rin maintindihan. Sabihin na natin dala ng kahirapan, pero it's not an excuse. Kahirapan is not an excuse. Pero hindi ko rin maintindihan yung mga magulang na hinahayaan mangyari yung ganong klaseng krimen sa kanilang anak. Lalong-lalo na yung mga parents na sila pa yung nagbubugaw sa mga anak nila. Hindi ko magets kung anong klaseng anong klaseng pag-iisip kailangan magkaroon, anong klaseng frame of mind kailangan mayroon ka para makagawa ng ganong klaseng krimen. Huwag tayo lumayo, si Kibuloy. 12 years old. Yung mga ginagahasa niya, 12 years old. Tapos sasabihin pa, huwag kang mag-alala. Virgin ka pa rin. Kasi ang nakipagtalik sa'yo ay ang espiritu ng Panginoon. Sarap gulpihin Sarap gulpihin Totoo lang. Hindi naman mahirap si Kibuloy. Mukha ba siya mahirap? Bilyon-bilyon nga ang pera. Nagre-regalo nga kay Duterte ng kung ano-ano. Mahirap ba siya? Hindi. Hindi ko alam kung anong klaseng mindset kailangan mayroon ka para makagawa ng ganyang klaseng krimen. Lalo na kapag magulang ka at ikaw pa yung nambubugaw. Again, mga kotsero, sabihin na natin, sige, kahirapan, period, walang problema. So, kahirapan covers that kind of sin, really? Lusot ka na nun? Dahil mahirap po kasi ako Gutom na po kasi kami, kaya binugaw ko yung anak ko. Take note of the language. Mahirap na po kasi kami, hindi na ako makakain. Kaya ako binugaw ko yung anak ko. Anak ko? Anak ko, binugaw ko anak ko.
Alam niyo mga kutsero, sa akin simple lang naman, eh. Gagawa ka na lang naman ng krimen, ba't hindi mo ginamit yung sarili mo? Ba't mo gagamitin yung anak mo? Magbebenta ka na rin lang ng katawan, ang binenta mo yung sa anak mo, hindi yung sa'yo. Ay, 'di ba? If you're kung talagang ano, kung talagang iisipin mo na utak kalsada, 'di ba? Utak kanto, utak kalsada, gano'n, eh. Magbebenta ka na rin lang ng katawan, ba't binenta mo yung katawan ng anak mo, hindi yung sa'yo? Kaya mga kutsero, tama yung sinabi ni PBBM, eh. No one in their right mind can imagine doing this kind of crime on children. Wala, eh, wala. Walang tao na nasa matinong pag-iisip ang gagawa ng ganitong klaseng krimen. It takes a special kind of evil to do this, or it takes a special kind of mental disorder to do this. Ayan. Or IGM Chief Program Officer, Mr. Blair Burns, the IJM Vice President, Attorney Samson Inocencio, the officials and the members of IJM, my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. As I was listening to the young lady, and she is a lady, I could not help but shed a tear to try to have to relive the suffering that she went through, and to think how many other children are, even as we here sit in this fancy hotel room, eating our fancy food, continuing to suffer the same fate as she has. And accompanying those tears that I just shed was a deep sense of shame, because we have not done enough for the Philippines to now be considered the epicenter of, let us not shorten it into a clinical term, OSAIC. It is sexual abuse and exploitation of children. And I leave it to your imagination. And I would imagine in some cases your imagination cannot even begin to fathom what is done to these poor children, to our poor children. And so we must do more. We must do more. The Filipino culture, one of the most important part of the Filipino culture is family. We are known around the world for that. We are so well known for it that Filipinos are the number one caretakers of foreign children all around the world. I go and travel and meet important leaders all around the world. And they say, and I'm talking about kings and queens and presidents and prime ministers. And they say to me, I was raised by a Filipina. My second mother is a Filipina. And that's what we Filipinos are. We love our families. We adore our children. And for us to allow this to happen in our country brings to me an overwhelming sense of shame, because being in government, being in public service, we are not doing enough. We must do more. However, I am happy that we have now, together with the Interagency Council Against Trafficking and the Department of the Interior and Local Government, that we have had now this conference, and the IJM has organized this very important event. We are here today to confront one of the greatest challenges of our time. The challenges that we face in government are always the challenges that are brought to us by the future. And what exemplifies our future more? What symbolizes our future more than our children?
And that is why this strikes at the very heart of our society. It undermines the foundations of what we are, of who we are as a people. In every community that is alive with the laughter and the chatter of children, there is a dark reality where 500,000 Filipino, 1 in every 100 Filipinos has been victimized. It is an appalling statistic. We cannot allow this to continue. We will not allow it to continue. This is the horrible scourge of online sexual abuse or exploitation of children, or OSAC, which remains widespread now in our country. It's not a distant problem, or the victims just faceless and nameless children. Perhaps we do not know them. Perhaps we're not related to them. But they are all our children. They are Filipinos. We do not even have to go through the exercise of trying to imagine, oh, what would I feel if it happened to our children? Doesn't matter. Just look at the child. Think of any child. Any child. They live within our midst, and several may be the sons, daughters of those people we know. Their smiles, their brave smiles, innocent smiles, conceal the pain that is our nation's shame. As the sad reality is that many perpetrators are the victims' families or relatives, the very people that we expect to care for them. And as this is a battle that we must not lose, and we will not lose, this administration created the Presidential Office for Child Protection, or POCP, which is a critical step in our fight against this crisis. The POCP will serve as the epicenter of our efforts, bringing together resources and strategies to ensure that every child in our country is protected and supported. On the legislative side, such as the Anti-OSAIC and Anti-CSAEM Act, as well as the expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022, also underscore a relentless pursuit to bring these perpetrators to justice. Furthermore, our Tier 1 status in the Trafficking in Persons report shows that we as a country have made earnest efforts and leadership in combating the crimes of human trafficking and OSAIC. We have also set the global example of effective law enforcement, collaborating with Philippine Internet Crimes Against Children, or the PICAC. The Philippine National Police Women and Children Protection Center reported that it has rescued more than 1,099 victims of trafficking in persons and OSAIC, and arrested more than 100 suspects from 2022 to July of 2024. Nice. This might give us some satisfaction. If that is how many that we have apprehended, if that is the number of the children that we have saved, I cannot help but thinking how many are still left out there. That is a minority. That is not the majority of the victims. That is not the majority of these perpetrators. That is the minority. And we need to do more. It serves as a testament that this administration has an unwavering dedication to ending this kind of abuse. Be assured, we are fully committed to ensuring in protecting our children, who are the most vulnerable members of our society. It is our utmost priority to protect our innocents. Innocents, perfect little beings who are being hurt for money by the people that they trust. So to everyone here, this summit is a significant waypoint, a moment to reflect on our progress and renew our commitment to eradicating OSAIC. To our international partners, we extend our gratitude for your aid to us in continuing this fight. Your support has been valuable in our mission to save children, rescue victims, and give them a chance to start over. As we move forward, let us reflect on our roles in these critical battles. To the DSWD, the DOH, DOJ, DepEd, DILG,
Let us stand firmly by our sworn duty to protect the innocent children who have no power to defend themselves and have only us to look to do that for them. Continue to develop training programs, ensure that our law enforcement, the prosecution, social workers, teachers, other public servants are well equipped to handle these cases. Strengthen our criminal justice system to the end that all who perpetrate this abhorrent crime are put behind bars and made to pay for what they have done. And everyone should think not only twice, but 3, but 4, 5, 10, 100 times before committing this abuse again. I have said it before. I will say it again. This administration will do everything. We will spare no effort to combat these heinous crimes against our children. The LGUs have a unique position as they are positioned to foster an environment where child abuse is not tolerated. Leverage your knowledge and experience to ensure that no child falls victim to OSAIC. With the launching of Report OSAIC, Report OSAIC, we are hopeful that this will help increase community awareness of what OSAIC is, how we can prevent it, how we can help those who are suffering from these abuses, and the legal consequences for committing what we consider as the worst crime against humanity. To our communities, this administration implores you to be suspicious, be watchful, and report even the slightest inkling of abuse. I reiterate my message in the State of the Nation address. Let us not turn a blind eye to wrongdoings because passivity enables evil to perpetuate. One call to the Makabata Helpline, 1383, can save one child. Let us all make the Philippines the absolute worst place for those who abuse and exploit children. To our victims and survivors, your stories to continue to push us in the right direction. Your extraordinary courage motivates us to do better. Look at this young lady, what she has made of herself, besides all the evil that has been perpetrated to her and the people around her. And yet she has made something of herself. And this is what we destroy when we allow these exploiters to continue with doing what they are doing. That is what we destroy. We destroy that hope, that possibility, that life that is God-given and should not be taken away by anyone but God Himself. We cannot even begin to imagine the horrors that they faced. It's not their burden to carry alone. The entire government is with you. We hold your hand and walk along the arduous path towards healing and recovery. As we were discussing many of the measures that we were trying to put into place, I reminded all the heads of the different agencies what we are trying to do here, what is the most important part of this work that we are trying to do here, is to save the child, save that life. That should be always our primary consideration, because life, when taken away, cannot never be returned. And for whatever we do, a part of that child's life has already been permanently taken away. Right. Perhaps we can offer another option, another form, another chance at a good life. And that's what we have to always remember. This is not about crime. This is not about money. This is not about exploitation. It is about preserving and saving and making sure that our future is bright. Our children are our future. Let us save them. Let us keep them safe. Let us keep them healthy. Let us keep them strong. Because that way we keep our future safe and healthy and strong. It is that existential in its importance. We are resolute in our commitment to provide services that will help move the victims forward, such as therapy, reintegration to the SWD and its partners, including, of course, the IJM.
Let us build a world where justice and compassion prevail and every child's safety and dignity are upheld. Dahil sa bagong Pilipinas, inaaruga at pinoprotektahan natin ang ating mga anak. Sa bagong Pilipinas, binibigyan natin ng pag-asa ang mga biktima. Sa bagong Pilipinas, sinisigurado natin na may mananagot sa mga nagsasala. Sama-sama po natin tapusin ang usay. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. So yun yung speech ni PBBM kanina. It was a good speech, di ba? And, admittedly, he really did become emotional. Medyo, it's, maririnig mo naman sa boses niya mo, hindi naman pinipeke yan. Hirap pekein nung ganyan. Hirap pekein yung ganyan. Tidigong lang mahilig pumeke ng ganyan. Pero mga kotsero, eto naman yung sagot sa kanya. Oo, pinansin siya ng isang Makabayan Black member. Sabi nung Makabayan Black member, ayan, si Arlene Brosas, di pwedeng iyak lang. Iyak-iyak ka dyan Di pwedeng iyak lang. Magpondo ka. Oo. Magpondo ka. Sabi ni Arlene Brosas. Yan. Yan, babae yan. Komunista kasi syempre, gaganyan mag-isip. Ito sabi niya, tears are not enough. We need concrete actions and adequate funding to protect our children from online sexual abuse and exploitation, sabi. So a lot of things need to be done, including upgrading the latest technology and other processes to ensure justice for the victims. So, may ganun drama. Tapos ito yung medyo sa akin, parang anong katangahan to? Sabi niya, we challenge President Marcos to relinquish his requested confidential and intelligence budget in favor of significantly bolstering child protection initiatives. Yan. Alam niyo kung nag-iisip lang to si Arlene Brosas, baka nakakalimutan niya na maraming ahensya sa ilalim ng Office of the President na merong national security focus, national security mandate. Kasama dyan ang AMLAC, Anti-Money Laundering Council, PIDEA, kasama dyan. Oo. Pati itong bagong opisina na lalaban sa online sexual abuse of children. Ano itong bagong opisina na to? Sabi niya, Presidential Office for Child Protection. PCOP. May budget din yan. Kailangan budgetan yan. Oo, kailangan budgetan yan. At manggagaling yan, syempre, kung ikaw hahunting ng mga criminal na related sa online sa OSAIC, online sexual abuse and exploitation of children, kakailanganin mo ng budget. Oo, kakailanganin mo ng intelligence funds. Kaya kaya sabi ko katangahan tong sinabi nito ni Arlene Brosas I-relinquish mo yung confidential and intelligence funds? Bakit? Yun nga yung budget mo para mahuli yung mga perpetrators nito. Lalo na sa office Office for Child Protection. Partida, tatakbo ng senador yan. Silang dalawa ni Franz Castro. May boboto ba dyan sa mga yan? Wag na. Diyos ko. Ba't boboto yan? Stupid. Sino si Arlene Brosas? Hindi nyo kilala si Arlene Brosas? Si Arlene Brosas, siya yung representante ng Gabriela. Si Gabriela, isa sa mga grupo ng CPP, NPA, NDF. At saka nakakatawa din to Nakakatawa to si Arlene Brosas. Kasi ang lakas ng loob niyang ang lakas ng loob niyang ipaglaban daw yung mga karapatan ng bata. Karapatan daw ng bata sabi niya. Oo. Pero ba't hindi mo nilalabanan yung pang-aabuso sa mga kabataan na nangyayari sa loob ng NPA? Alam niyo ba na, alam naman natin na nagaling sa kwento ng mga rebel returnees, di ba? Na may mga miyembro
Yung mga college students na umaakyat papuntang bundok, ginagahasa ng mga commander doon. Lumayo ka pa. Lumayo pa tayo, yung kasama nga niya sa Kongreso, convicted ng child abuse. Di ba? Yung kasama niya sa Kongreso, convicted ng child abuse. Si Franz Castro. Convicted yun ng child abuse. Bakit? Kasi kinidnap niya yung mga batang tribo. Dadali nila dun sa NPA training school sa Lumpungan, yung sa Lumpungan school dyan sa may Cebu. Convicted. Silang dalawa ni sa Toro Campo. Child abuse. Lalayo pa. Bakit andyan pa si Franz Castro? Wala kasi nagpa-file ng ethics complaint. Etong mga nagre-reklamo tulad ni Sara Duterte, kung talagang iniisip niya ang kapakanan ng mga bata, ba't hindi siya mag-file ng ethics complaint laban sa Kongreso? Para matanggal si Franz Castro na convicted ng child abuse. Saang school? Sa Lugpungan. Yung Alcadev tsaka sa Lugpungan, mga training NPA training grounds yun ng mga ng mga indigenous people. Yeah, it's irrelevant. I mean, regardless if she's out on bail at nag-appeal siya sa korte, it's irrelevant. It only means na yung judgment is not final and executory. That's it. But di sila mag-file ng ethics complaint. Ethics complaint is different. It's a political It is political. It's not judicial. Diba? But anyway, hindi ko naman topic si Pusit sa Ana. Hindi ko siya topic today. Si Digonggong ang naging topic ko kanina. Anyway. Lumayo pa to kay PBBM. At di niya tingnan yung bakura nila. Total naman sila yung bumubuhay sa mga NPA. Pwede. Pwede mag-file ng congressman ng ethics complaint. Mga congressmen, Dimuel, pwede sila mag-file ng ethics complaint. So, yun ang punto. May ginagawa ang presidente. Hindi lang siya nagngangawa dyan. Hindi siya katulad ng Gabriela na gagamitin ng mga bata at mga babae para proteksyonan ng NPA. Tulad ng ginagawa nito ni Arlene Brosas. Protector ng mga NPA yan natural. And the drive, ang goal ng gobyerno ngayon, mga kotsero, ay gawing, maging absolute worst place ang Pilipinas para sa mga tao na aabuso ng mga bata. Tama lang yun. Tama lang yun. Dapat kapag nasa Pilipinas kayo, mga gusto mong abuso ng bata, natatakot. Lalo yung mga katulad ni Kibuloy. Yung mga makakapangyarihan, maimpluwensya, na feeling nila hindi mag-a-apply sa kanila yung batas kasi mga kaibigan nila, mga dating presidente, vice-presidente, mayor ng lugar nila. Di ba? Siguro one way para maging absolute hell ang Pilipinas para sa mga katulad ni Kibuloy, ibalik ang death penalty. Sana ibalik ang death penalty. If anything, at least sa utak man lang maiisip ng mga taong gustong gumawa niyan. Ay, bitay ang kapalit niyan. Oo, parang hindi ko na gagawin yan. Bitay yan So, but that's off the top of my head. Ang problema kasi, wala pang nagpo-propose ulit. Buhay yan nung panahon ni Digong Tapos ngayon, patay na naman. Di ko lang kung ba't patay na naman yan. Paano nakatutok yung mga... Ay, hindi. Alam ko kung bakit patay. Kasi nakatutok yung mga yung mga sponsors niyan ay nakatutok sa pag-disturb kay PBBM. Sino man sponsors niyan? Si Bato, De La Rosa, Bongo. Nakatutok sila sa pag-disturb kay BBM so hindi nila maiisip gawa ng nagawa ng batas na pro-death penalty. Or hindi nila i-revive at least. Sana for heinous crimes. Diba? At least it's a deterrent. Hindi man mabura, at least mapag-isip-isip. Mapag-isip-isip ang mga
ang mga perpetrators. And sana magkaroon talaga ng ako naman naniniwala na merong mga accomplishments eh. Sinabi naman ni PBBM na may accomplishments din sa paglaban sa USAIC. But nakakatawa rin yung sinabi ni Franz Castro, ni Arlene Brosas kasi even the president said it is not enough. Maski yung presidente nagsabi, hindi pa sapat yan, kulang pa yan. So ano iniiyak-iyak niya? 'Di ba? Ano yung ibig niyang sabihin nung kulang di pwedeng iyak lang. Hindi raw pwedeng iyak lang. Maski nga si presidente sinabi, kulang pa. Marami pang pwedeng gawin. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung puna niya. Hindi ko alam kung ano yung motivation niya dyan. Siguro kasi dahil feeling nila, dahil hindi sila masyadong napapansin. Kasi right now, puro Duterte Puro Duterte napapansin eh. Feeling niya, dahil hindi sila napapansin, makakalusot sila ng basta-basta na ng ganun-ganun lang. Hindi. It doesn't work like that. Hindi yung ganun. It doesn't work like that. Wala akong ganun. Oo. Kapag nagsisinungaling ka at mukhang ginagawa mong tanga ang mga Pilipino, hindi pa lalampasin yan. Tulad nun. Tulad ng attempt na yan ni Arlene Brosas. Gusto niya pagmukhaing tanga na naman ng mga Pilipino. Papalabasin niya na walang ginagawa ang presidente. Maski nga yung presidente, nagsabi kulang pa. Trabahuin pa natin. Kulang pa. Diba? Nag-sermon ka pero yung sermon mo wala sa lugar. Ikaw pa yung wala sa tama sa pagse-sermon mo. Kasi yung nagmukhang kahiya-hiya, adi sila. Sila yung mukhang abnormal. And by the way, mga kotsero, siguro, ito naisip ko lang naman, siguro, one of the reasons kung bakit hindi na nila inasikaso yung pagtanggal kay Franz Castro sa lower house is may conviction siya eh. Although it's not yet final, hindi pa final yung conviction niya. Kasi meron pa siyang appeal. But it can be something that can be used against her sa upcoming elections. Mukhang mukhang gagraduate na tong mga to eh. Mukhang sa Senado na sila tatakbo lahat. Pati sila what is his name? Yung iba pa nilang kasama mga komunista, mga NPA, mukhang sa Senado na sila nakatarget. Baka na-train na nila yung mga papalit sa kanila. kaya sa Senado na sila nakatutok. Kaya yun. Anyway. And parang hindi yata tatakbo sa Senate si Manuel. Parang yung mga mas matataas pa. Sila Brosas, sila Franz Castro, of course, sila Teddy Casino, pangalan nito? What's his name? Yung tito ni Angel Locsin? Tito ba o pinsan? Basta ganun, parang pinsan yata. Nery Colmenares, ayan, yan. Si Nery Colmenares, yun, sila. So, most probably, yung mga nandoon na sa taas, sila yung mga tatakbong senador. Sila pa rin eh. Ayun, sino ba to? Si Lodi, yan, tatakbong senador. Isang partido sila. Hindi sila maikisama sa Dilawan ngayon, hiwalay sila. So, good luck. Sure naman na matatalo sila eh. For sure. Sure na yung talo ng mga yan, mga kotsero. So, baka sa lower house, may mga na-train na silang bago. Na, napapalit. Si Luke Espiritu, tatakbo ulit senador? Okay. O di, tumakbo siyang senador. Bahala sila. Matatalo naman yung mga yan eh. So, it's irrelevant, di ba? It's irrelevant. So mga kotsero, once again, maraming po salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. Jared Pulido ang pangalan nila. See all of you in our next live stream. God bless you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?